Good morning once again. So papasok na tayo dito sa farm at feeding time natin. Yan. Ayan, pasok na tayo. Ayan. So ito na lang ang sumasalubong sa atin itong ating mga manok, no? Dahil nalipat na natin na unti-unti yung ating mga pato. So yan. Excuse me. So ito po yung area A. Yan. Kikita po ninyo yung ating area A. At hindi pa natin nailipat tong ating mga kambing, no? Mag-aantay pa tayo ng konting sandali dahil siyempre kinapos yung ano natin, bakod natin, no? Kailangan kumpleto muna yung bakod natin bago tayo makalipat doon. So ngayong araw na ito ano ay feeding tayo, no? Yan. I-feeding tayo ngayon dito sa area B, no? So ito yung feeding natin ngayon, no? Napapansin niyo, dati-dati feeding natin kalahati lang nito, no? So ngayon ay pinuno ko na dahil parang nabibitin sila. Yan, no? Ito yung piniprepare ko sa madaling araw na trunk ng saging, no? At na-picture ko na rin yung pag-uumpisa ko dahil sinabi ko nga sa unang video ko noon na nagbalik tayong magbigay ng trunk ng saging dahil sa kagustuhan natin makatipid, no? Pangalawa, yung pag-observe ko dahil tinigil ko ito ng mga ilang buwan, inobserbahan natin yung production ng ating itlog. So ganun pa rin yung production natin, no? Ganun pa rin yung makukuha natin harvest sa itlog nila, no? So ibig sabihin hindi ito ang dahilan itong sahan ng saging na binibigay natin sa pagkukulang ng pangingitlog nila. Ganun rin yung maskubidak. So yung maskubidak natin, no, good news dahil nag-umpisa na sa area B, nangingitlog yung isa. Meron na tayong itlog doon na nakikita, no, dahil ginawan ko na ng paitlogan doon. Napansin ko kasi, no, minsan nag-ikot-ikot ako doon. Nandoon sa mga pilapil na nababasa ng tubig, nagkalat yung itlog nila. Ibig sabihin kako, may nangingitlog na dito. So, ngayon, no, nakikita po ninyo, ito ay nahaluan ko ng rice bran, darak, no? At konti na lang yung rice bran natin dyan. Bilis lang nila naubos yung 10 sako. So, itong mga ano na ito, itong mga kambing na ito ay kumakain rin ito pero kailangan haluan natin ng konting feeds, no? Dati yung hinahaluan ko ng feeds na manok, kinakain yung kambing ko na itim, yun, no? Yun si itim, no? At buntis na, ayan, no? Malapit na yan mga nganak, ayan. So ito yung triplets noon, no? Pwede nang ano, yan, dalawa sila na yan. At yan, no, barako na yan, no? Ayan. Malapit na rin mga anak to si itim, yan, no? Yan. Kaya nga, no, tapos na yung bahay nila, hindi pa natin nata-transfer doon para ano, sinisigurado natin na bago natin mata-transfer yung ano na yon, bago natin matransfer yung mga kambing na yan ay mag-ano muna tayo, no, makumpleto muna natin yung ating raging, no? So yan, mga kababayan, no, itong itim, no, pinakawalan ko ulit dahil naaawa ako kasi ang ginagawa na lang nung isa, so parang nakikita ko may iwas na lang dahil nagsawa na siguro sila kaaway dahil nag-aaway itong parehas na itim, no? Ano itong apat na ito. At yung mga native naman natin, yan yung palalaguin natin sa area na ito. Magpupokus tayo ng native dahil hindi muna tayo gumagamit ng brooding. Yung native, pwede natin ano yan, no? Hindi tayo makagamit ng brooding
at hindi tayo makagamit ng incubator. Yun nga lang, no? Gumawa ako ng paitlogan dyan. So, natutulog sila, doon sila natutulog, no? Kaya nung chinik ko, maraming tahi ng manok. So, pasintabi sa kumakain. So, hindi ko napansin, no? Yung dumi lang nila, yung napansin ko, tinanggal ko. So, nabuhos yung 4 na itlog. Mula noon, tumigil mang itlog tong isang inahin na ito. Ito. Mula noon, tumigil yan na mangitlog yan, no? So, nilipat ko yung paitlogan nila dito, no? Yan, gumawa ako dyan. Pero mula nung ginawa ko ito, yan, dalawa na yan. Kasi dalawa yung inahin natin dyan. Ay hindi na sila ng itlog, no? O pinapabayaan ko lang, baka pabalikan rin, no? Iniwan ko rin yung, nagiwan ako ng isang itlog dyan. Baka balikan. So, inoobserbahan ko pa rin. No? So, yan o. Kinakain na nila yung trunk ng saging na tinadtad natin. Ito yung piniprepare ko pag madaling araw, no? Pagkatapos ko galing ng mosque, no? Ay piprepare na ako niyan. At napapansin niyo, dati kalahati lang 'yan, no? Kalahati lang yung ginagamit natin na itong trunk ng saging. So medyo nabibitin sila sa kanilang ginagawa, no? Nabibitin sila dito. O dinamihan ko na, no? Para mabubusog naman kasi ito rin yung dinadala natin pagkatapos natin haluan ng darak, no? Ay ito, pagkatapos natin haluan, i-transfer natin sa So, ito yung natira na ito yung haluan ko ng konting feeds, no? Para sa mga breeder naman natin. Ito naman, ito yung haluan ko para sa hindi na feeds na haluan ko ng darak, no? Yung rice bran para sa mga maskubidak at saka itong mga manok, no? Pero kahit ganito lang kinakain nila yan. So inahaluan ko lang ng rice bran para kumakain, hindi sila mabibitin. So itong ginagawa natin, no, alam natin na kulang pa yung nutrients na nakukuha nila dito. Kailangan na magkaroon tayo ng molasses at vitamins nila, pero dahil wala na tayong budget para sa ganon, no, so importante meron silang makakain, no? Maganda rin yung alternatibo na kangkong, pero wala po tayong nakukuha ng kangkong dito, kaya trunk ng saging ang piniprepare natin dahil ito yung abundant dito sa lugar natin, itong trunk ng saging. Kaya pinagtitiyagaan natin itong tadtarin dahil wala rin tayong gilingan. So yun na nga ang iniisip natin pag nagkaroon tayo ng gilingan. So gigiling tayo ng gigiling para yun na rin yung ipapakain natin. Pati sa kambing, no, ay hahaluan lang natin ng molasses to, ay pwede nila natin ipakain at saka rice bran dahil kumakain rin sila, no? Lahat po niyan ay inoobserbahan ko dahil tuloy-tuloy tayo sa pagre-research ng kanilang pagkain, no? Dahil siyempre unang-una iniisip natin kung paano tayo makatipid ng kanilang patuka. Itong hanap buhay na napili natin na ito, so walang shortcut dito. Talagang dumadaan ka sa proseso na mahabang kailangan mo mahabang pasensya, mahabang pagtitiis, mahabang lahat, no, kailangan sakripisyo dahil hanggang sa ngayon, no, kinikita natin ay nababalik pa lang sa kanila, nababalik pa rin sa pagkain nila araw-araw. So someday hindi naman tayo tumitigil mag-iisip sa mga paraan kung paano tayo kikita kahit konti. Pero sa ngayon hindi pa talagang kumikita, bumabalik pa rin sa kanila, no? Pero
ito na yung labasan, itong mga kambing natin kasi itong mga kambing ay ano na, no? Damo lang yung kinakain. Pero program natin dito, pag natuto na tayo kasi tuloy-tuloy pa rin tayo nag-aaral, no? Itong ating mga kambing ay puro native pa. Napapansin po ninyo, no? Puro native pa yung ating mga kambing na yan. Ang pinopropose natin program dito ay makapag-upgrade tayo para mapabilis yung laki nila, no? At lumaki naman yung kita. Dahil sa ganito, nakaliliit na kambing at saka mabagal talaga yung paglaki. So mabagal din yung usad ng ating kita, no? So sa ngayon, under ano pa rin tayo sa ganitong sitwasyon. At yun na nga, pag nakalipat tayo sa area B, ito may lipat natin to. So unti-unti tayong mag-iisip ng pag-upgrade sa kanila, no? Una-una muna nating iniisip, no, kung paano sila maparami ay yung pagkain, no? Dahil kakulangan na ng mapapastulan dito. So naninimot na lang kami dito ng mapapastulan dahil nga siyempre lahat ng lupain dito ay produktibo, no? Tinataniman ng mga tubo, no? At nagagalit na rin yung iba dahil siyempre hindi maiwasan na nakakarating sa lugar nila yung ating mga kambing, no? Mas lalo na itong mga hindi pa natalian kasi mga bata pa ito. So ano, gala, no? Gala sila. So yan po, maraming salamat, no, sa mga baguhan at hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag po kalimutan mag-subscribe, hits na rin notification bell para lagi po kayong ma-update sa ating ina-upload, no, patungkol sa pagbibintures natin ng farm, no. At sana po ay tuloy-tuloy lang ang inyong suporta sa ating YouTube channel, no, Biyahe ni Benji TV, no. Sa share at saka panonood ninyo, maaaring makatulong sa ating mga manok na mapakain sila. So magandang umaga, happy farming.